Bye, ngayong Webes, Yes. Merkules na umaga. Araw ng, tama, Webes, tama, Sentol, Webes, May 2. May 2. Medyo nalilito kasi ako ngayon kasi papunta tayo ng Bicol. Ayun. Sa Camarines Sur, kaya sa mga nag-aantabay sa atin, doon tuloy po si Senator Tolentino sa Bicol, kaya maya-maya ng konti, tayo ay mauuna at baka maiwan tayo ng eroplano. Yeah. So good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Di Sentol, ganyang meron tayong mahalagang panayam ngayong araw Yung Department of Education, tagapagsalita po ng Department of Education, kasi isa sa mga mainit na issue ngayon, yung pagbabalik sa old school calendar dahil sa mainit na panahon. Ayan, siguro baka pwede na nating makuha si ASEC Michael Powa o si USEC Michael Powa para maging mahingan na natin ang importanteng, kasi nagkaroon ng pagdinigan sa Senado ng isang araw, di ba, Senator? Yes, nandun po ako. Nandun ako noon. Nandun ako. Yun nga yung nalaman ko na hindi sila member ng Task Force El Nino. Pati yung Department of Tourism. Nandun po tayo noon. Tapos, yung hearing na yun sa Makalawa. Tapos may mga kinakanda kasi na mga outdoor activity, yung mga eskwelahan, yung mga estudyante, hindi rin natatagalan yung matinding init. Yung iba hinihimatay pa sa gitna ng aktibidad, Sentol Ganito rin yung naging sitwasyon natin last year, 2023. Kaya matindi na po yung panawagan. Even dun sa hanay po ng mga guro sinusuportahan po nila yung panawagan na yan na ibalik na sa old school calendar. At kaugnay po ng mainit na isyong ito, Sentol, ito, unahin na po natin ito dahil nasa linya na po ng ating komunikasyon, walang iba kundi ang tagapagsalita po ng Department of Education, Undersecretary Michael Powa. Magandang umaga Yusek, po. good morning. Good morning, Yusek. Ay, good morning po, Sentol. Good morning po sa ating mga kababayan. Salamat. Maaga ka nagising din at pasensya na sa abala. So, diretso na natin ito. Yung alam ko dati, pag in-implement yung pagbalik sa dating school calendar, may transition pa na ilang buwan para hindi itong susunod na taon, yung susunod pa, yung full implementation. Tuloy pa ba ho yun o wala ng transition o diretso na ulit doon sa June to March? Opo, thank you po, Sentol. Sa ngayon po, syempre po, yung talagang original plano natin is may transition. Around 2 years po yan, Although, syempre, alam naman natin na recently, meron talagang mga calls na bilisan natin yung pagpabalik o pag-revert natin. Kaya ang ginawa po natin, sumulat po tayo, Ang ating Vice President, Secretary of Education, Sara Duterte, sumulat sa ating Pangulo. Nagbigay tayo ng iba pang options para sa kanyang consideration. Kung talagang gugustuhin natin na bumalik o mas maging aggressive yung pagbalik natin. Sa ngayon po, siyempre naghihintay lang po tayo. Let us just siguro po give time to the President para ma-carefully consider po kung ano yung mga options na nilatag natin. But para po so wala pang final decision, Yusek? Wala pang final? Yes, kung ano yung, wala pa po. Pero wala ngayon, pa po, magtatapos ng klase, ngayong school calendar ngayon, kailan magtatapos? Magtatapos po tayo ngayon sa May 31. May 31. So halos kulang isang buwan na lang. Tapos niyan, shorten yung vacation o paano yun? Wala pa po. For this school year po, for this school year po, magtatapos nga po tayo May 31, Tapos magbubukas po tayo July 29. So hindi po mas-shorten ang ating bakasyon sa school year 2023-2024 at pagdating naman sa 2024-2025, yan po ang inaabangan natin kung kailan tayo mag-i-end. Kasi sa original schedule po, ang ending talaga ng susunod na school year o yung school year 2024-2025 ay around May. Pero sabi nga natin, nagbigay pa rin tayo ng ibang options. Tama. Alam mo, nung araw, Yusek, naging member din ako ng NEDA board. Mga panawagan nung araw, yung mga classrooms natin ay pag ginawa, ay dapat talaga medyo typhoon resistant. Ngayon siguro, dapat blended na typhoon na medyo heat resistant na rin. Yung ating mga classroom, kung ano man ang mangyari, siguro yung pagpasok ng hangin, yung ventilation, kasama na sa paggagawa ng construction design, engineering design. Yung ba pinaplano na ng Department of Education? Yes, thank you po. Yes, definitely po, Sentol. Yung ano nga po yung meron na tayong mga climate resilient designs noong 2019 pa, ayon sa ating school infrastructure strand.
At so ito ay pinag-uusapan with DPWH para siguradong sa ating implementation ay kasama po ito. But more than that, if you know, meron po tayong